Yon, magandang araw po sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay September 21, 2025. Ito po ay araw o anibersaryo ng deklarasyon po ng martial law sa panahon po ng panunungkulan ng dating Pangulong Marcos Sr. Pero hindi lang naman po ang September 21, 1972 ang kauna-unahang nagdeklara ng martial law. Sa nakita ko pong post sa Facebook page as verified nga, noong 1944, September 21, idineklara rin ng dating Pangulong Laurel ang martial law. At ngayon, September 21, 2025, madedeklara ba ang martial law? It's up to the people protesting now sa buong Pilipinas. Pero hindi po ako sumasang-ayon sa anumang deklarasyon ng martial law maliban na lamang kung kinakailangan. Kasi pag sinabi mong i-declare ang martial law, meron pong basihan, invasion or rebellion. At syempre, yan po ay dapat may concurrence ng Kongreso at napakahirap po ng meron pong martial law. Kaya sa mga nasa labas na po ngayon at pupunta pa, karapatan po ng bawat Pilipino na ilabas ang ating galit sa loobin sa mga nangyayaring malawakang korupsyon, hindi lamang sa gobyerno na ito, kundi sa nakalipas pa na panahon, pero panatilihin po sana natin ang katiwasayan at kaayusan sa lahat ng pagtitipon at even sa ating mga pagsasalita sa mga pagtitipon na yan nationwide. Mag-ingat po ang lahat. May mga kumakalat po sa Facebook at iba pang social media platforms na meron daw pong manggugulo, pero wala naman pong kumpirmasyon yan mula po sa ating security forces. Doon tayo magtiwala ng higit sa lahat sa ating gobyerno. Sana maging mapayapa ang araw po na ito. Meron din pong bagyo na patuloy na lumalakas, si Nando. Tama ba pagkakalala ko sa bagyo? Ingat-ingat po tayo. Ang dami pong mga challenges sa kasalukuyan. Wag na po nating dagdagan pa. Ang pag-uusapan po natin sa oras na ito ay tungkol po sa naging interview kay Senator Panfilo Lacson, kung saan binanggit niya po na sa kanyang paniniwala, ang itinuturing niyang mastermind, ang pinag-uusapan pa lamang po natin dito, ay ang Bulacan area. Dito po sa pagitan ng mga engineers na sangkot, mga tauhan ng DPWH, ay walang iba kung hindi ito pong si Henry Alcantara. Si Henry Alcantara, para po kay Senador Lacson, ang pinaka-mastermind dito. Naniniwala po ba kayo kay Senator Lacson? Ako'y naniniwala po. Kaso lang ang problema po dito, saksakan ng sinungaling. Ito pong si Henry Alcantara. Baka kung meron pong father of lies, kasi sa aming pag-aaral sa criminology, nung uso pa yung memorization ng mga father-father, father of polygraphy, father of ballistic, father of criminology, ang dami nun. Hundreds of people pinapamemorize sa amin. Baka nakasama itong si Henry Alcantara, father of lies. Nagjo-joke lang ako ha. Anyway, bago tayo magpatuloy, wag nyo po sanang kalimutang mag-like sa ating programa sapagkat malaki po ang maitutulong niyan sa ating mga advokasya. Puntahan na po natin ang interview ng Billionario News Channel with Pinky Webb dito po kay Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson. The Senate Blue Ribbon Committee, under the new leadership, has cited 3 more individuals in contempt for allegedly lying in their probe into anomalous flood control projects. With such challenges, how close are we to getting the full truth behind the scandal that has brought the entire nation? And are accusations against 2 senators backed by evidence? Let's get on point with Senate President Pro Tempore and Blue Ribbon Committee Chairman Ping Lacson. Senator Ping, welcome to the show. Thank you for your time, sir. Good evening, Pinky, and good evening to the viewers. All right, I want to start with this, at least first, the accusations against the 2 senators allegedly receiving bribes. Sino yung dalawang senador na yan? Yung isa nga, binlock na ako si Senator Jingo Estrada. I do not know, bakit ang mga senador, pero salamat kay Senator Tulfo, in-unblock na ako sa page niya. Ito namang si Senator Jinggoy, sumunod, naka-block na ako. Nagtataka ako, bakit kailangan nilang i-block ang isang top 1? Sino ba naman si top 1 para i-block nila? Anyway, baka yan ang, nakadalawang anyway na ako, 3 na. Baka yan siguro ang
makakaalis sa kanilang mga inis. Naiinis siguro itong si Senator Jinggoy, particular sa mga topic natin, ano? Wala tayong magagawa. Yan po ang nilalaman po ng balita at nagre-react lamang po tayo eh. Sa kabilang dako, ito naman pong si Senator Joel Villanueva ay mariin po ang kanyang pagtanggi sa mga akusasyon laban po sa kanya. Nagbabanta pa nga po ito, nakakasuhan niya ang mga nagpapakalat daw po ng maling impormasyon o kasinungalingan laban sa kanya. Pero ito namang isang video na nakita ko lamang, kalat na po ito sa Facebook, kung sino-sino na po ang nagre-upload. Hindi ko alam kung sino po yung original source, pero dito makikita na hindi maitatanggi talaga na medyo malapit sila sa isa't isa, no? Kaya nga ang hamon natin kay Senator Joel Villanueva, I believe makakatulong yung suggestion po natin na yan, na once and for all, sa korte kasi, ang magpapatunay syempre ang nag-aakusa sa kanya. Meaning, sina Bryce Hernandez ang magpapatunay na siya po ay tumatanggap ng komisyon. Pero ang problema, Senator Joel Villanueva, ay sa Court of Public Opinion, no? Sa Court of Public Opinion po kasi, hindi titingnan kung sino ang nag-aakusa at inaakusahan kung hindi yung akusasyon lamang. Ngayon, para malinis mo pangalan mo, total nangangailangan ng kasagutan yung tinatawag na Court of Public Opinion, I suggest, para mapabulaanan yung resibong ipinapakita nitong si JP Mendoza, yung Viber thread ang tinutukoy po natin dito, i-publicly announce mo na you are waiving your privacy rights sa data mo, no? Yung data privacy rights mo, i-waive mo, tapos ikaw na rin ang humingi ng assistance, kung pwede sa korte, para mag-issue po ng kaukulang supwena dito po sa Viber company at mahiling sa kanila na i-certify kung meron ba o wala ang Viber thread na tinutukoy ni JP Mendoza, no? Bagamat napaka-komplikado, pero yon ang tanging paraan na nakikita ko, Senator Joel Villanueva, para mapatunayan na wala ka talagang kinalaman. Kasi kahit anong pagpapaliwanag mo, lalong-lalo na sa Blue Ribbon Committee, thousands ang nanonood po sa atin, hindi naniniwala sa inyo ni Senator Jinggoy eh. Kahit magpa-press conference ka, maglabas ka ng pahayag, hirap ang taong maniwala. Unless ito ay papakitaan mo ng ebidensya na talagang non-existent yung conversation na yon sa pagitan po ninyo nitong si Henry Alcantara. At itong kumakalat na video na ito, inuulit ko parang nagpapakita ito ng pagiging malapit ninyo sa isa't isa. Ayan, no? Di ba? Isang district engineer kasama ang senador. Sa bagay, kung hindi malisyoso ang isipan natin, isipin mo lang na parte yan ng kanyang pagiging opisyal ng gobyerno. Di ba? Pero syempre, sa mata po ng taong bayan, Senator Joel Villanueva, hindi mawawala yung pagdududa. Hindi lang naman kasi isa o dalawa. Marami pong pagkakataon. Coincidence lang po ba ang mga yan? Ngayon, punta na po tayo dito sa pagpapatuloy ng interview kay Senator Lacson. As said by Bryce Hernandez, number one, sir, is Senator Jinggoy Estrada already safe na ho ba siya talaga as previously stated by Senator Marcoleta? No, by no means hindi. Kasi ang na-clarify lang yung first issue regarding Mina Jose at saka yung WJ. But the other issue has not been resolved yet. I'm referring to the 355 million pesos that was supposed to be inserted as alleged by Bryce Hernandez. Along the way, mababanaag natin kay Senator Lacson na naniniwala siya sa kredibilidad ng testimonya nito pong si Bryce Hernandez. Meaning, hindi na question para po kay Senador Lacson ang pagbaba ng 355 million pesos nito pong si Senador Jinggoy Estrada sa Bulacan Province. Kasi ito po ay nakita na nila, partikular sa GAA. Pagdating naman kay Senator Joel Villanueva, yung 600 million pesos, nakita ito sa unprogrammed funds. Kaya no more question para sa kanya tungkol sa issue na yan. May kredibilidad ang mga sinasabi ni Bryce Hernandez. Ang pinupunto na lamang dito ni Senator Lacson ay kung paano papatunayan nito pong si Bryce Hernandez na ang dalawang senador ay tumatanggap po ng komisyon. Saka, syempre, kung ito po bang si Senator Jinggoy ang nag-insert para po sa budget, no, na 355 million pesos. Yun ang isa sa mga mahirap patunayan dahil sinasabi na ang insertion ng budget ay walang paper trail, walang minutes, walang record or anything. Parang sinabi lang sa BICAM tapos as is na yon. Yun ang isa sa mga challenge
na challenges na kakaharapin, particular ng ICI, kasi ito naman pong hearing na isinasagawa ng Blue Ribbon Committee in aid of legislation lang naman ito, no? Tuloy po natin pakinggan ito pong interview. By Senator Estrada in the 2025 GAA. And the 355 million pesos worth of projects talaga na-allocate do sa district, do sa Bulacan, in 7 different items. Ano? 5 items na-allocate noong May 2025 and the remaining 2 items July 2025. We have verified on the ground kung ano itsura o status ng mga projects. There are 3 phases, phase 1, phase 2, phase 3. Merong mga projects na phase 1, phase 3, may mga items na phase 3 lamang. So may mga issues doon kasi may mga red flags kami nakita. In the case of Senator Villanueva, Senator, I hope you don't mind. I hope you don't mind. I'm going to stop you there just to continue on with what you were saying because just to lay down the premise here, you're right, sir. There were 2 at least issues that needed to be cleared with Senator Jinggoy Estrada. The first was this supposed 30% kickback, or at least even this sinasabi pong relationship with this Mina of WJ / Beng Ramos ni Huba because of the text message that Bryce Hernandez showed during the House hearing. So at least doon po, sinasabi nyo, totoo pong safe na siya with that regard because that Mina of WJ who appeared in yesterday's hearing really said, hindi ko po kilala si Senator Jinggoy Estrada at hindi po ako nagdala ng pera sa kanya. In fact, supposed to be yung sinasabing dala-dala niya. For context, mga tol, baka hindi nyo natutukan yung mga impormasyon na binabahagi sa atin ngayon. Ito pong Mina, ito po yung sinasabing una sa mga balita na napagkamalang bag woman, Ibig sabihin, nagde-deliver allegedly ng komisyon sa mga di umano'y sangkot na senador. At nakuhanan po ito ng CCTV sometime in August 2025. At dahil po doon, siya po ay pinatawag ng Blue Ribbon Committee and yan na nga po yung naging resulta ng hearing. Parang nalinis yung pangalan ni Senator Jinggoy sa punto na yon, pero ang nagiging question kasi, bakit pumunta pa ng Blue Ribbon Committee itong si Mina? Samantala, ang kanya talaga naman na sadya doon ay ang opisina ni Senador Erwin Tulfo dahil magpapagawa sana ito ng berande at kontratista itong si Mina. At nilihim niya sa opisina ni Senator Erwin Tulfo na siya'y merong engagement sa flood control projects bilang kontratista. Kaya yun yung mga parang nagiging issue sa kanyang integridad kung siya ba'y nagsasabi ng totoo o hindi. Diyan po sa naging pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Bagamat naniniwala ang marami na siya ay nagsasabi ng totoo pero meron pa rin question. Pero ang sinasabi, kaya daw po siya nagpunta doon sa Blue Ribbon Committee dahil nandun daw po yung kanyang kaibigan which happens to be yung Beng Ramos, na hindi na testify ng committee dahil nga po ito po ay suffering from stage 4 cancer. For humanitarian reason, hindi na po siya pinatawag sa Blue Ribbon Committee hearing. Tuloy po tayo sa pakikinig dito. Ay pambayad para sa joint venture sana with another construction company for a project. Correct. All right. No, there was no joint, there was supposed to be a joint venture as explained by Mrs. Mina Jose na hindi nag-post-through, hindi natuloy because she wasn't able to come up with the deposit or bond, whatever it is, na hinihingi ni Bryce Hernandez, nire-require. So, Bryce Hernandez interpreted the obligation na ipapadala as a bribe. Pero hindi. Ang sinasabi doon, she wasn't able to come up with the required deposit or bond na hinihingi ni Bryce Hernandez. Dinikit niya lang yung Beng Ramos. Sabi ni Dante Gedaria, sana mabasa mo message ko na 2 driver ng DPWH na nagatid sa JIK, baka JIL to, sa bahay ni Joel Boy Dila ng kickback. Ang problema po kasi sa mga alegasyon, mananatiling alegasyon po yan unless corroborated by evidence, substantiated or corroborated by evidence. Kung may nakakita na 2 driver, sana merong pong patunay. Mahirap po kasi talaga na mag-aakusa tapos wala pong patunay. Ang sasabihin lang inaakusahan, paninira lang po yan. Parang ganito, di ba? Ito pong paliwanag ni Joel Villanueva, ganito lang po ang itutugon niya dyan. Ito po, iparinig ko po sa inyo ulit para mabuisit po kayo ngayong umaga. Ulitin natin parang ganito lang yan. Halimbawa, nakakita na mayroong 2 driver ng DPWH na nagatid di umano sa bahay ni Joel Villanueva. Kung walang ebidensya,
Ito lang po ang tugon dyan ni Joel Villanueva. Paulit-ulit na lang. Ilang beses na po tayong idinadawit. Una sa mga budget hearings, BICAM na, tapos sa GAA. Ngayon naman daw po, nasa unprogrammed funds. Sino po ba ang may kapangyarihan sa unprogrammed funds? DBM? Diba? Ulit-ulit na kasinungalingan, yun lang ang sasabihin dyan. Anyway, tuloy po tayo rito. Ramos, when he said that Beng Ramos is a member of the staff of Senator Estrada, we verified that. No, si Beng Ramos is actually staff member ng Blue Ribbon Committee, Right. room. Right. I was questioning that, Senator Ping, when I was watching the hearing yesterday. And I wanted to get your thoughts on that because I was wondering, because of what Bryce Hernandez said, at least dito pa rin tayo kay Nina Jose / Beng Ramos na supposed to be may dalang obligasyon, etc., sir. Do you think that he kind of overstated or over-implied or nilagyan po niya ba para sa inyo ng kulay itong text na to actually accuse Senator Jinggoy, or do you think he innocently thought meron pong relationship or relation rather si Senator Jinggoy dito po kay Mina / Beng Ramos? Either one of the two. He insinuated that Mina Jose actually was supposed to have brought or received the on behalf of Beng Ramos, kasi WJ. Yung obligation actually is not a bribe but obligation do sa deposit. So but Bryce Hernandez managed to insinuate, whether deliberately or innocently, hindi natin alam. That was not established. But the point is, there's no connection with a project, supposed project, kasi hindi naman natuloy yung project. Okay. There's no connection with whatsoever with Jinggoy Estrada. Right. So doon po safe na siya. In fact, just to follow through on that, there was a CCTV that you showed, which you talked about prior to yesterday's hearing, na nagpunta nga itong si Mina Jose sa Senado September, hindi ho ba? But it was also made clear that the office that she went to was kay Senator Erwin Tulfo, supposed to be to fix a leak doon po sa kanyang veranda. That is correct. Because that's a requirement. Whenever we renovate the offices, kailangan merong canvas sa sa 1984, sa Procurement Act, hindi pwedeng isa lang ang kausap mo. So, yun ang purpose. So, Senator Erwin Tulfo, wala siyang kamalay-malay kung ano yung background ni Mina Jose, simply because member ng staff niya yung kumontak. Right. So, that's also... Ang parang hindi kinagugusto dyan itong si Senator Erwin Tulfo, hindi naging matapat itong Miss Mina Jose. No? Kasi sa nadinig po natin na hearing sa pagtatanong ni Senator Tulfo dyan, tinanong niya, wala ka bang engagement sa flood control projects? Ang sagot daw po nitong Mina, wala. Kaya parang nagsinungaling itong Mina sa parte ng opisina ni Senator Erwin Tulfo. So, I think clear, Okay. So, set aside na po yun. Wala na po yung supposed allegation dito kay Senator Jinggoy at yung pagpunta po ni Mina Jose. As far as WJ. Apo, dito pa, yeah, so yan po, safe na po siya doon. Now, let's go to what you were saying, sir. The 355 million that was included in the 2025 budget that Bryce Hernandez said Senator Jinggoy allotted for Bulacan. Prior to yesterday's hearing, just for premise, sir, I recall that you were saying that sa inyong investigasyon, meron ho talagang 355 million na insertion. And it was not done during the HGAB or the House version. Sabi mo, it was either sa Senate version or sa BICAM, in-insert po itong 355 million. Would that be correct, sir? That is correct. Okay. Because it was not in the net sa 2025, neither is it the House version, House GAB. So either in the Senate version or in the BICAM, the realignments that happened in the BICAM. Most probably, as my staff had initially looked into the insertions, kasama ito sa 142 billion na supposedly inserted during the BICAM. Grabe, no? Yung 142 billion po na ito po yung kumalat na balita nung mga nakaraang linggo o buwan kung saan ibinibintang po ito particular kay Senate President Chis Escudero, no? 142.7 billion to be exact. Yan po yung kumalat na balita, pero pinabulaanan po yan ni former Senate President Chis Escudero at ang breakdown po niyan ay 12 million sa Bulacan at kung hindi ako nagkakamali,
9 billion yata sa Sorsogon. I-correct nyo na lang ako kung between 5 or 9 billion, ano. Naging katuwiran pa nga dyan itong si Chase Escudero. Wala pa raw po yan sa malaking porsyento ng GAA o ng pondo sa 2025. Parang namimilosob po pa during that time itong si dating Senate President Chase Escudero. Now, it appears na mukhang tama yung mga impormasyon na yon na kumakalat dahil nagpaparehas sa mga impormasyon na nakakalap ngayon sa hearing po ng Blue Ribbon Committee. Update lamang po tayo sa kaganapan, partikular sa rally sa Luneta. At ito po ngayon yung event sa anti-corruption rallies ngayon pong September 21. Hindi pa po ganoong karami ang mga tao pero inaasahan pong dadami po yan. Sa napakinggan ko pong interview kanina doon po sa isa sa mga organizer, ang apo ng dating Pangulong Corazon Aquino na si Aquino D. Nakalimutan ko yung pangalan niya, no? Ang estimate daw po nila more or less nasa 30,000. Pero inaasahan pong mas dadami pa. Meron din pong rally sa EDSA Shrine at meron din pong ikinasang rally ang grupo ng mga Duterte supporters. Ito ay inaasahan na mangyayari diyan po yata sa Aguinaldo. Tataka lamang ako bakit doon pa nila piniling ipwesto yung kanilang malayang pagtitipon at sana panatilihin nila ang maayos na pagtitipon. Okay, balik po tayo dito po sa interview kay Senator Lacson. The 355 million is part of the 142 billion that has been talked about that was allegedly inserted in the BICAM. Question, sir. Malalaman niyo ho ba sino nag-insert nitong 355 million? No way, because there's no record. Yan ang masakit na katotohanan dyan. Kaya madali po nilang dinideny. No? Kaya sa bagay, ang budget insertion naman, although yan po ay hindi tama sa paningin po ng publiko, pero nangyayari talaga parang naging common thing sa Kongreso, hindi lamang nitong panahon ng ating Pangulong Bongbong Marcos kung hindi sa nakalipas pa ng mga panahon. In fact, ayon po sa napanood kong special report ng GMA, yan pong budget insertion ay nagsimula noong 2018, panahon ng Duterte administration. Pero ang dapat talagang ma-establish dito, total inaakusahan ni Bryce ito pong si Senator Jinggoy at Joel, ay kung sila po ba talaga ay tumatanggap ng komisyon. No? Kasi yun ay yung pinaka-ultimate fact na tutuloy sa criminal responsibility ever nito pong dalawang senador. No? Kung totoo yung akusasyon nitong si Bryce Hernandez. At sa interview din na ito, although mapapakinggan natin mamaya, banggitin ko na lang ngayon, baka makalimutan ko. Si Bryce Hernandez ay pinayagan pong mag-uwi sa kanilang bahay mula po alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Para kumala po ito ng mga ebidensya. At nangyari po yung kahapon, bantay sarado nga po yung premises ng bahay nitong si Bryce Hernandez. And we are hoping na totoo yung kanyang mga sinasabi, nakakala po siya ng ebidensya kasi mahirap daw po magbanggit ng mga kung sino-sino kung wala naman siyang may papakitang ebidensya. Sana makakuha ng ebidensya at mukhang ganun dahil meron tayong nakakalap na impormasyon na meron pong pasabog na impormasyon na mangyayari sa Tuesday, if ever na matuloy ang hearing po ng Blue Ribbon Committee. No minutes, no transcripts, kung sino yung responsible sa mga amendments, sa mga realignments, particularly sa BICAM, because ang BICAM, ito lang yung bicameral conference ng budget bill, ito lang yung talagang walang minutes, walang transcript. That's why we're batting for a more transparent budget process. Starting with the net, all the way to the House GAB, Senate version, and even in the BICAM, there should be minutes and transcripts or records of who the proponents of the amendments, aka insertions. Senator Ping, how can you connect Senator Jinggoy Estrada to this 355 million na inilagay po sa mga proyekto sa Bulacan noong 2025 as alleged by Bryce Hernandez? Well, first, there's this allegation made by Bryce Hernandez. And na-validate naman ito sa official record, aka yung GAA of 2025. So there's no doubt that Hernandez somehow is credible.
when he mentioned that it was Senator Jingo Estrada na nagbaba noong budget sa kanyang district na nagkakahalaga ng 355. Because we already verified, sabi ko nga, 5 items and another 2 items, May and July, na eksakto yung amount, 355. Now, there's one element lacking in order for us to pursue this angle or this issue. The lacking element is yung allegation niya na mayroong kickback na 30%. He has to prove that. And this morning, it dawned on me because yesterday he was asking permission to get out of the premises of the Senate to look for possible documents that he might have kept in his house or in his office. And I rejected it because thinking it might be a ploy for him to escape, maski under guard, baka mamaya sumalisin, nawala. Or he might be attempting to clean up. Kasi remember, frozen yung accounts niya. Merong Court of Appeals na order to freeze his accounts. And iniisip ko noon, at that moment, na baka meron siya mga accounts na alam niya hindi na-cover ng freeze order na pwedeng linisin niya. So outright, I rejected. But this morning, I slept over it last night. And then this morning, it dawned on me and I called up the Senate President. Sabi ko, I just thought, ba't hindi natin payagan? As long as under heavy guard ng OSAA, and talagang every minute nasa tabi niya yung OSAA, but we'll only allow him to be out of the Senate premises from 6 a.m. to 6 p.m. Hindi pwedeng overnight. And he agreed. In-approve ni Senate President Soto, and as we speak, in-approve niya na in writing because he told me to write him a letter request. I did this morning, and right after lunch, I was informed that he had already approved the letter request. So, mechanical na lang yung paano siya escortan ng OSAA. And I told my staff not to forget to coordinate with Bryce's lawyer. Napaka-importante. And make very clear instructions that the sole purpose of him going out or getting out of the Senate premises is to look for documents. Opo. Nothing more than that. But how do you ascertain or how do you confirm, Senator Ping, yung sinabi po ni Bryce na si Senator Jinggoy ang nagbaba ng 355 million pesos sa Bulacan? Because while it's true, upon your investigation and your team's investigation that there was 355 million worth of projects in 2025 in Bulacan, how do you connect that to Senator Jinggoy? The credibility of Bryce. Hindi sila nagkakaintindihan. Hindi na get ni Senator Lacson yung question ni Pinky Webb, Ang tanong kasi is paano mo i-connect ito pong si Senator Jinggoy dito po sa alegasyon na yon ni Bryce Hernandez. Pero ang naging pagkakaintindi, siguro naghirap yung communication sa pagitan ni Senator Lacson, yung credibilidad. Thinking na meron bang credibility itong si Bryce Hernandez sa kanyang mga sinasabi? Pakinggan natin ngayon ang sagot dyan ni Senator Lacson. Station found in the budget books under the regular budget, yun yung nag-add ng credibility sa sinasabi ni Bryce Hernandez. Because kung sinabi niya mayroong 360 million or 400 million at hindi tumama doon sa GAA, I would not even believe him a bit. I understand that. But ang tanong ko po kasi, how do you connect Senator Jinggoy? I mean, he could easily say it could have been any other senator. Well, kung meron makuhang dokumento, ledger, notes, or whatever evidence that would further boost yung allegation niya na kay Senator Jinggoy talaga yung 355 na siya nagbaba, whether or not siya yung nag-insert, pero siya yung nagbaba, and then meron siyang naiwan ng nakuha ng notes or ledger na purportedly na talagang nagbigay siya ng 30%. Well, I think that's a strong case for the ICI. Sabi ni Garage Craft, putulin natin sandali yung sinasabi ni Senator Lacson. Nandiyan naman sina Martin, Grace po at Chase na mga taong gumawa ng national budget. Kahit walang transcript, pwede nilang masagot yan para malaman kung sino-sinong mambubutas ng kaba ng bayan. Actually, tama ka except doon sa isang taong binanggit mo Si dating Speaker Martin Romualdez, Garage Crap, wala sa BICAM. Kaya basically hindi niya alam yung nangyari doon. Maliban na lamang kung meron silang konspirasiya nitong si Saldico. Pero mariin na po yan tinatanggi ni Martin Romualdez. Pero doon sa isang parte, Senate President, bilang command responsibility din, ito pong si dating Senate President Escudero, wala rin siya doon.
Pero may allegation sa kanya na 142.7 billion insertion. At ayon sa chismis na kumalat na CCTV camera, ang kausap daw po noong November 30 nitong si SP Escudero during that time ay si Saldico. Opisina daw po ni Saldico ang pinuntahan niya. Ako bias ako para kay Speaker Martin Romualdez sa totoo lang. Pero dapat imbestigahan siya, no? Kung mapapatunayan na may kasalanan si Speaker Martin Romualdez, then dapat lang na makulong siya. Criticize natin siya. Pero sa paningin ko ngayon, mas naniniwala ako sa sinasabi niya na wala siyang kasalanan at willing siyang mag-undergo ng investigation. Kaya nga po siya por delikadesa nagbitiw para hindi ma-impluwensyahan yung investigasyon na gagawin ng ICI. Kung hindi ka na speaker, pangkaraniwan ka na lamang kongresista, mawawala yung power mo, di ba? At tingnan natin sa mga susunod na panahon. Okay? Tuloy po tayo dito. Or even the Si Saldico at Grace po definitely alam. Sila po ay bahagi ng BICAM. Ombudsman to take cognizance of. Okay. And they can start further investigation. Okay, so that is still left hanging, sir. The 355 million pesos that was yung binagsak supposed to be dyan sa Bulacan. Let's go to Senator Joel Villanueva. Go ahead, sir. Siya ho ba, ligtas na rin siya? Well, in the case of Senator Villanueva, the first time that we heard about the testimony of Bryce Hernandez, immediately, in the same manner, we looked or we searched for the 600 million as alleged. And we couldn't find the exact amount and the items as enumerated. Because remember, Bryce Hernandez enumerated the items, na description ng items. And we couldn't find. So, sabi ko, walang credence o walang credibility yung accusation ni Bryce Hernandez against Senator Joel. And then, during the hearing yesterday, Senator Gatchalian, being the chairman of the Finance Committee, pinakita yung slides ng ito yung mga unprogrammed funds. Pero ang purpose... Balikan natin yung hearing na yan. Nung una, confident si Senator Joel Villanueva, di ba? Dala-dala pa yung GAA book. Wala dito. Kahit pabasa daw. Binasa niya raw ng buo. Yung GAA, thousands ang page yata nun. No? Kung binasa niya yung 1,000, siguro 2 to 3 days. Kaya niyang tapusin yun, mabilisan, walang tigil. Kasi ako dati, no, nagre-review ako, ganito kakapal na libro, tinatapos ko 2 to 3 days Nako, sorry. Lumaki yung ating, ayusin ko lang muna yung camera natin. Pag nag-hand gesture ako, na nagagalaw yung camera. No? At ganun nga po, binasa niya raw, confident siya, pero nung kinalaunan, sinabi ng witness na si JP Mendoza na it was 2023, no? Not 2022. Parang natigilan bigla si Joel Villanueva Tapos nag-compose ulit siya ng sarili niya. Okay na naman hanggang sa pumutok na yung impormasyon na totoo talaga yung 600 million pesos at ito ay nakalagay sa unprogrammed appropriations. Parang na namang namutla si Joel Villanueva. Tinitingnan ko yung itsura niya Every time na matututok sa kanya ang camera Tapos hindi na siya nakapagpaliwanag doon, no? Yung paliwanag niya na lamang, pinost niya na rito, di ba? Ito, itong naka-upload po sa kanyang Facebook page. Balik tayo dito. Ngayon naman daw po, nasa unprogrammed funds. Hindi niya na yan napaghandaan sa Blue Ribbon Committee. Kaya it took him how many days? From the last hearing, bago niya in-upload noong September 19 itong video na ito. Ito naman daw yung unprogrammed funds, sabi niya. Sino po ba ang may kapangyarihan sa unprogrammed funds? DBM, DPWH, Speaker, Senate President, o mismong Presidente? Hindi po tayo nagpasok sa unprogrammed funds. At tama naman, no? Kaso lang ang nakakapagtaka dito, syempre, merong mambabatas na BICAM, nagpa-participate sa BICAM. Ang unprogrammed funds, maganda ang layunin yan kung tutusin, pero yan po ay nakabase sa reserve ng funds ng gobyerno. No? Kaya nga unprogrammed hindi pa sigurado kung magagawa o hindi yung proyekto kasi wala pa talagang tiyak na pondong pagkukunan. Ngayon, nagtataka tayo, bakit ang lakas ng loob na ang flood control projects ilagay sa unprogrammed appropriations, di ba? Ang dami-dami nagpapaliwanag diyan, yung grupo ni Paring Yayam Dizon, pinapaliwanag nila sina Mark, Ian, si Yayam Dizon, yung BBM 31 million BBM movement, pinapaliwanag nila pero hinahanap ko sa paliwanag bakit nandoon yung 600 million flood control project funds na yon sa unappropriated funds or sa unprogrammed appropriations, no? Ngayon, maaaring nangyari yon
I am not saying na guilty na rito si Senator Joel Villanueva. It could be the possibility no? Na baka nag-usap itong si Senator Joel Villanueva. Ito ano ko lang to, speculation ko lamang ito. I'm not accusing Joel Villanueva here. This is my speculations only for siguro masasabi natin na magbigay ng idea sa mga tulad nating nag-iimbestiga na rin dito. Kasi bilang pangkaraniwang Pilipino, nag-iimbestiga na rin tayo rito although unofficial. O ganun nga yung sistema na maaaring ang ibinibintang kay Senator Escudero during the time na siya SP ay yung budget insertion ng 142.7 billion. And 12 billion po dyan napunta sa Bulacan. And according to the allegations of JP Mendoza, ang hinihiling daw po nitong si Joel Villanueva ay 1.5 billion pesos. Pero hindi daw po ito kayang ibigay ng DPWH kaya bumaba na lamang sa 600 million pesos. No? Ngayon, nag-usap kaya ang majority floor leader that time at saka ang former SP Escudero tungkol sa budget na ito? Hindi natin alam. No? Pero kung nakapag-usap sila, dapat may makapagpakita ng ebidensya. Ang problema, walang trail. Ito pong BICAM sa mga insertion na yan. Kaya napakalaking challenge po niyan para po sa ICI para patunayan. Otherwise, matutulad lamang sa mga nakalipas na panahon na inakusahan si Joel Villanueva at hindi naman naipakulong. Si Jingo Estrada naipakulong somehow Si Joel Villanueva hindi nakasuhan ng kriminal pero dinismiss po siya ng ombudsman. Hindi nga lang na-implement kasi noong 2016 kumandidato po siya sa pagkasenador at nanalo. At nung ini-implement na sana ang dismissal sa kanya dahil po sa possible graft practices, hindi na po ito in-entertain ng Senado na noon ay pinamumunuan ni former Senate President Kiko Pimentel. Okay? Balik na po tayo dito kay Senator Lacson. Niya was not to pin down Senator Joel, but my staff were quick enough to, to spot the items as described by Bryce Hernandez in his testimony na tumama doon sa mga items as listed or as shown by Senator Gatchalian. So they approached me, sir, ito yung 8 items na sinasabi ni Bryce. And they marked it. And when I computed, there really are 8 items na 75 million each. And then I computed 8 times 75 million, that's 600 million. So somehow, may credibility yung testimony. Again, there's a lacking element. Yung element ng bribe or element ng kickback. He has to prove it. So, kung meron siya makita, or not only limited to the to our 2 colleagues, but it may expand to other, maybe congressmen or other personalities. Because remember, when I asked him about the piles of cash on the table, kasi nakabukod-bukod na, he identified one pile of cash na sinasabi niya para sa isang USEC or isang congresswoman. Yeah, but of course, it was... Yung congresswoman naman na yun, dinideny niya na si former congresswoman Mitch Kahayon Uy. Dinideny niya na po yung alegasyon ni Bryce Hernandez. Pero mga tol, sa totoo lang, ang makakasagot talaga sa krimen na ito, si Saldico no? Ako, hindi ako naniniwala na walang kasalanan si Saldico. Meron talagang kasalanan ito. Parte ito ng balasubas na tinawag ng ating Pangulong Bongbong Marcos. At kung ako kay Saldico, hindi pa pwedeng ako lang ang makulong. Pare-parehas nakinabang dito. Dapat makulong din kayo. Pag si Saldico ang umawit na dito, kumanta na, wala nang lusot lahat ng kasabwat dito. Ngayon, merong interview sa isang kongresista tungkol kay Saldico. Pakinggan natin ito. Sa anunsyo, Interview kay Congressman Defensor. Doon sa Kamara na yung pagbawi sa travel clearance ni ako Bicol Representative Saldico na sabi, within 10 days, uwi ka na. Yes. Diba? Uwi ka na dito, tapos ay harapin mo lahat ng explain mo ang mga dapat explain. So, para po mabigyan ng linaw yung kautusan mula sa mababang kapulungan. Kasama po natin yung gabi si Senior Deputy Majority Leader Congressman Lawrence Defensor. Welcome po sa aming programa, Congressman Defensor. Good evening po. Magandang gabi, Joby, Maricel, and Chiki, lalo na sa mga kababayan ko in my hometown, Iloilo. Okay, maraming nanonood sa aming Congressman from there. So, mabuti natin yung sila, Okay, yun lang, at least naglabas na ng order kanina, na sana in 10 days uwi na siya, sabi nila,
At ito ba yung bagay na susundin ni Zaldico if ever? Pero anyway, ano ba yung nasa likod nitong utos na ito ng Kamara, Congressman? Mabuti Dante Gedaria, nababasa ko po yung comment ninyo eh. Ano? Oo, nandun na po tayo sa suggestion nyo na yung dalawang driver ipatawag, pero wala po tayong magagawa dyan. Unang-una, sino po yung driver? Kung kilala nyo po, pangalanan ninyo. I have direct access, particular kay Senator JB Ejercito. I-private message nyo po sa akin yan at i-relay ko po yan sa Senado nang sa ganon makatulong. Kasi kung dito po natin babanggitin yan, yung mga sinasabi nyo pong ebidensya, hindi po makakatulong yan. Ano? Pangalanan po natin kung sino po yung dalawang driver na sinasabi ninyo. Baka may kakilala po kayo. Malamang. Dahil sinasuggest nyo po yan eh. O, i-private nyo, message nyo po sa akin sa Randy Navarra Facebook ko. Nang sa ganun, i-coordinate po natin yan sa Senado. naglabas na ng order ang Speaker of the House of Representatives na umuwi na si dating Chairman of the Committee on Appropriations, Congressman Zaldico. Isang malaking hakbang ito para mapanagot Kung nasambit na yan sa Senado, alam na ni Senator Lacson ang gagawin niya dyan. Dante Gedaria. at malaman natin kung totoo may kasalanan siya kasi siya ang makakasagot sa mga maka-anomalyang insertion itong 100 bilyong pera para sa mga flood control projects na mga substandard. Ghost project pala ang iba. So it will bring accountability, it will bring justice, at makita naman ng mga kababayan na gusto ng pagbabago na may ginagawa ng gobyerno sa anomalyang ito. Paano po pag hindi po umuwi o hindi sumunod po si Kong Zaldico? Ay, marami tayong paraan aside from requesting him. Ang Kongreso, under the Ethics Committee, pwede siyang ipakasuhan within Congress. Ang Kongreso may Sergeant at Arms at may arrest power. Pwede din siyang ipa-extradite. We have many options under our legal system and under our parliamentary rules. Pero magandang kung wala siyang kasalanan, Tama. siya umuwi. Tama, di ba? Kung wala kang kasalanan, Congressman Zaldico, umuwi ka na dito. Dinadamay mo ang buong House of Representatives. Biruin ninyo, itong si Zaldico ang sa paniniwala ko may kasalanan sa budget insertion. Buong House, we have 360 plus congressman and woman. Tapos lahat sila ngayon na pagbibintangan na mga buaya. Marami rin naman diyan kahit paano na matitino. Hindi naman lahat buaya, hindi lahat balasubas. Kaya ang tanging makakasagot talaga sa issue na ito kung wala kang kasalanan, ikaw Zaldico. Huwag mo nang idahilan yung medical procedure. Ang tagal-tagal na. Simula nung 20th Congress, hindi pa ito nagpapakita sa publiko nor umattend sa sesyon ng House of Representatives. Parang ang sakit yata sa ating mga taxpayer na nagbabayad po tayo sa isang kongresista na sumasahod po ng 300,000 more or less kada buwan, tapos hindi na niya naman ginaganap yung kanyang trabaho. Para mapakita niya kung anong nalalaman niya, marinig sa personal ng mga tao, anong katotohanan behind this anomalous flood control budget. And sir, good evening po, si Maricel po ito. Once na bumalik po dito si Congressman Zaldico, ano po yung plano sa kanya? Saan po siya dadalhin? Automatic po ba na madedetain siya? Meron po ba tayong enough grounds for doing that? Or babalik siya sa bahay niya? Paano po ang magiging sistema? Maricel, malamang ipapatawag agad siya ng independent commission formed by the President and with the new leadership of the House of the Representatives. Dapat sundin namin na kung sinong miyembro ng Kamara de Ayan na, malinaw na. May kautusan ng bagong Speaker, Faustino D. III, na within 10 days, dahil kanselado na ang travel order nitong si Zaldico, bumalik na po siya rito sa Pilipinas. Otherwise, face the legal consequences kung hindi niya susundin ang kautusan ng Speaker of the House. Balik po tayo dito po sa interview kay Senator Lacson. Already denied by the concerned individual. And before we go on a break, when you took some time talking about that as well, yung pera po na naka-display, definitely it came out, sir, no, Senator Ping, that sa bahay po yun, ano, which you actually named the individual. Okay, yung isang yung another set ng piles of cash, yun yung sa sinasabing bahay or tambayan nila, which is owned by the alleged bagman of Alcantara, and which Bryce Hernandez confirmed. Sabi niya, bahay talaga yan, property yan ni Lauren Cruz. That's why we're also inviting Lauren Cruz. Because we already have initial information that Lauren Cruz is the bagman of Henry Alcantara. Why? Because we... Aabangan din natin yan pag nagsalita yan. Kasi sa investigasyon na isinasagawa ng Blue Ribbon Committee, it appears na itong tao na binabanggit ni Senator Lacson ang nagiging tulay para po magkamal ng pera. Itong si Henry Alcantara
At siya rin yung nagiging dami nito sa mga donation na ginagawa po nito. Kaliwat kanan ng pagdodonate daw po ng sasakyan nito. Grabe, no? District engineer, wala pang 200,000 ang sahod kada buwan. Tapos magdodonate ng napakaraming sasakyan. Nung tinanong si Bryce Hernandez, ano ba motivation? Bakit ganun? Sinabi niya, may balak daw kung mandidato ito sa pagkakongresista itong Henry Alcantara. We discovered some documents kasi mahilig mag-donate itong si Henry Alcantara ng mga vehicles sa mga mayor, sa mga towns, municipalities in Bulacan. And so we became curious and we found yung mga sales invoices ng mga purchased vehicles under the name of Lauren Cruz. And when we ask on the ground, kilala talaga na ito yung malapit kay Henry Alcantara. And we're trying to pursue that. Kasi yung the other set of files na mas malaki, if you count na sa mga 200, 300 million yun eh. But what's more mind-boggling, Pinky, yung revelation ni Sally Santos, 457 million pesos delivered to Bryce Hernandez on March 24, 2025 in one single delivery. Grabe. Imagine, almost $500 million pesos i-deliver mo kay Bryce Hernandez. 457 million pesos. 457 kilograms po yan. Almost half tons. Kung tao po ang bigat, siguro ako, 80 kilograms ako eh. Ang height ko, 5'10". Di sa 400, merong 5 katao, no? More or less, mga 9 to 10 persons po ang bigat ng pera na ito. Ilang sasakyan kaya ang gamit dito, no? Sabi nung isang nagko-comment kanina, driver daw ng DPWH, ipatawag. Kung nasabi yan sa Senado, malamang ginagawa na po yun ni na Senator Lacson. Kasi yung mga ganyan detalye, mga tol, maliliit na bagay na lang yan eh. Dati pong intelligence officer itong si Senator Lacson, no? Naging general, kaya malawak po ang karanasan nito pagdating po sa pag-iimbestiga. Pero nakakapagtaka lang talaga yung punto na ida-download ng Treasury sa DE, tapos ita-transfer ng DE papunta kay Sally Santos. Ngayon, i-withdraw ni Sally Santos yung kabuuan ng pera na yon, tapos i-deliver niya ngayon dito sa DE uli. Hindi lamang sina Henry Alcantara, Bryce Hernandez, Sally Santos ang maaaring dapat iniimbestigahan dito eh. Even ang Land Bank, bakit sila nagre-release ng ganoong kalaking pera? Hindi naman siguro na yung 457 scattered ang withdrawal, di ba? Malamang sa malamang, isang bugso lang yan. Ngayong araw na ito, pupunta ako dyan, withdraw ko yung 457 million, tapos dineliver niya. Ayun mga possibility, di ba? Kaya kung matatandaan ninyo, in response to that, naglabas ng kautusan ang Bangko Sentral ng Pilipinas na ililimit na lamang sa 500,000 pesos ang withdrawal po ng cash. No? Ang laking konspirasiya nito, mga tol. Hindi ito gawa-gawa lamang ng mga personal sa DPWH, kasabwat ang mga kontratista at mga politiko. Ako, malakas ang paniniwala ko na may mga sangkot din ditong DBM personnel at saka COA. O, tuloy po tayo dito sa pakikinig. That's why it is still unresolved. Kasi ang tanong ko, bakit yung contractor ang nagbabayad sa ko po yun. DPWH? Sabi mo nga baliktad. Yeah, Senator, you were saying baliktad, hindi ba? Sabi mo, bakit DPWH? Yeah, and that has not been resolved because si Bryce Hernandez kept on pointing finger at Henry Alcantara. Yeah. And Henry Alcantara kept denying. That's why we cited him in contempt of the committee and placed him under detention. And I think, alam mo, pag nakadetain ka, marami kayo iniisip eh. Naka-freeze yung accounts mo, tapos may kaso ka. Baka sakali, magkaroon siya ng, ng remorse or even, some kind of parang restitution. So, I hope, and we'll try to explore that, na baka sakaling next hearing, magbago siya ng isip at magsalita siya. Because pag si Henry Alcantara nagsalita, I think it will open the proverbial can of worms, so to speak. Pandora's box. Totoo yan. Once na magbago na ang isip nitong napakasinungaling, bansagan nating father of lies na si Henry Alcantara, tapos ang mga mambabatas dito na sangkot. Pero mga tol, kumbaga ito ay isang bahagi pa lamang ng daliri o katawan ng tao. Baka kalingkingan pa lang ito sa katawan ng tao. Imagine niyo, katawan natin, di ba? I-compare natin yung katawan natin sa Pilipinas. Ang nakikita pa lamang na sugat at ginagamot ng Blue Ribbon Committee rito, yung kalingkingan pa lang natin, daliri pa lang natin, di ba? Ibig sabihin,
marami pang parte ng katawan o parte sa Pilipinas ang hindi pa naiimbestigahan. Ganito po ka-widespread at ka-massive ang korupsyon na ito. Ilang Henry Alcantara kaya meron sa Pilipinas? Ilang Bryce Hernandez? Ang tanong, ilang senador pa kaya bukod pa kina Senator Joel Villanueva at Jingo Estrada? Kasi ang pinag-uusapan pa lang Bulacan. Ilang mga kongresista pa kaya? No? Grabe talaga ang pangyayari na ito. At dito dapat pasalamatan natin si Pangulong Bongbong Marcos eh. Kasi kung hindi po ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos, bagamat it took him 3 years, kung hindi niya pa rin ginawa yan, better late than never, ika nga. Magpapatuloy na po yung ganitong sistema. Sa kanyang SONA, di ba? Yun lahat ang nag-trigger dito eh. Kung hindi yon in-expose ni Pangulong Bongbong Marcos sa SONA at hindi niya kagad sinundan ng masusing investigasyon, wala na to mga tol. Baka itong si Henry Alcantara maging kongresista pa to kinalaunan eh. Kasi ang ganda ng pagtingin sa kanya eh. Para siyang Robin Hood. Magnanakaw pero tumutulong. Tuloy po tayo dito. We'll take a very short break. We'll continue our discussion back. You know, I really wanted to ask you also, between Henry Alcantara and Bryce Hernandez, napansin ko po, panay po yung tanong kay Bryce at hindi po kay Henry. Bakit ho natuon yung most of the questions to Bryce, who is supposed to be under Henry Alcantara? In other words, tawag niya nga ho kay Henry, Boss Henry. Bakit ho yung tanong puro kay Bryce? I'll tell you why. Because he showed signs of cracking. And I personally wanted to exploit that. Because nandun siya sa point ng parang resigned eh. Remember, he almost cried, di ba? He did, Henry Alcantara, parang it was at that point, exercising futility. Because nakaklam up eh. Kaya mo pala. Kasi Yeah. nagtataka ako And, that time. Bakit puro kay Bryce? Yeah, because siyempre, being an investigator, no, for the longest time, alam ko when to... Sabi ni Lexi, pag kumanta si Saldico, lagot si Martin Romualdez. Watch out kayo lahat. Sana kumanta siya, no? Kung may kasalanan si Martin Romualdez, dapat makulong siya. Pero again, hanggat walang ebidensya na magpapatunay, sa totoo lang, wala namang direktang ebidensya na nagsasabi na si Martin Romualdez ay may kinalaman dito kung hindi yung command responsibility niya lang bilang speaker eh. Sa mga kumalat nga na balita, hindi siya binanggit sa budget insertion eh. Ang kumalat na balita, di ba, si Senate President dati Escudero, 142.7 billion. Kaya mga galit kay Martin Romualdez, nauunawaan namin kayo. Pero sige lang, manatili lang yung galit ninyo dahil alam ko naman na ang mga galit mostly mga DDS. Pero wag natin kalimutan na sa leadership po nito pong si Congressman Martin Romualdez, nangyari ang hindi po nagawa sa mga nakalipas na panahon. Ano po yon? Ito po, ipapaalala ko lamang po sa inyo na sa kanyang leadership, ito po ang nangyari. Pakinggan po ninyo ito. Colonel Asierto, Mr. Napakasakit po dahil Pidigong won on the platform of a hardline stance against illegal drugs and criminality. Siya pala ang mukha ng illegal drugs at kriminalidad. Napakasakit po dahil Pidigong won on the platform of a hardline stance against illegal drugs and criminality. Siya pala ang mukha ng illegal drugs at kriminalidad. Sa leadership ni Speaker Martin Romualdez na unmask kung sino si Rodrigo Duterte. Sa leadership ni Speaker Martin Romualdez na unmask ang mga ginawa nitong si Vice President Sara Duterte. Yun ang hindi natin dapat kalimutan din. Ngayon, sa kabilang dako, kung may kasalanan si Speaker Martin Romualdez dahil sa budget insertion, kung may mga ebidensya, pangako ko po sa inyo, ako mismo ang unang-unang babanat the moment na lumabas na po yan sa publiko. Pero hanggang ngayon, na wala pong ebidensya at command responsibility lamang, hindi nyo magagawa sa akin na tirahin ko rito si Speaker Martin Romualdez. Dahil unang-una, nakatulong ang kanyang opisina personally sa amin. Nakikita ninyo, ang daming mga politiko. Not even the President, hindi po nakatulong sa akin sa totoo lang eh. Nagpapakatotoo lang ako sa inyo. No? Ito, to be honest with you, when I was hospitalized noong 2023, and this is the evidence nung time na yon. Ito, nilive ko yun. Nasa dito. Pakita ko lang sa inyo Nagpapakatotoo lang ako dito mga tol, hindi ako galit kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang utang na loob ko kay Pangulong Bongbong Marcos hindi matatawaran dahil siya yung nagbukas ng isipan ko sa politika, no? Pero ito yung nasa ospital ako, Ako yung naoperahan. Sa totoo lang,
inilapit din ako ng mga kakilala kong sa Office of the President, hindi ako natulungan. I do not know why. Pero okay lang yon. Nilapit ako sa Office of the Speaker, natulungan ako. Di ba? Kaya hindi nyo ako masisisi kung bakit ganito po ako kay Speaker Martin Romualdez. Unless si Speaker Martin Romualdez, inuulit ko, kung mayroong ebidensya po na magpapatunay talaga, kung kumanta na nga itong si Saldico at ituro siya, babanatan natin dito si Speaker Martin Romualdez. Tuloy po tayo sa pakikinig po dito. Take advantage of a situation. Nakita mo nagka-crack na siya, then, magpurso ka na lang. You keep pushing. Yeah. Yung isa naman, nagkaklamap, sayang ang oras. But, I share the frustration, even the anger of netizens. Di na ako makikipagtalo sa inyo, mga DDS. Because, pati ako nababasa ngayon bakit daw, unang-una, I was so soft on Alcantara and hard on Bryce. Yeah. Siyempre, hindi naman na naintindihan yung interrogation or investigative techniques, di ba? Skills. So, but I share their frustration, even their anger. Kasi, Pero kami naman, Senator Ping, I'm always guided. Yeah. Yeah, kasi that's true because para po for many other people, ang dapat na ipagmagpursige ng pagtanong, hindi ho ba? Ay dun sa boss, dun kay Boss Henry. Yeah. Yeah, okay. Pero Alright. hindi nga nila naintindihan na meron talagang interrogation na technique na umiiral. So, it's good that you ask that question para ma-enlighten ko rin yung mga netizens na dahan-dahan lang tayo because sayang naman na oras kung pupupukin natin si Alcantara na para siya sabihan, hindi ko alam yan. Di ba? We're just wasting time. Anyway, mga tol, no? Hanggang dito na lang muna yung live reaction natin dito po sa naging interview a day ago dito po kay Senator Panfilo Lacson, ang chairman po ng Blue Ribbon Committee. At shoutout time tayo. Maraming salamat po sa lahat po ng mga sumusuporta sa ating gobyerno, sa ating Pangulo at dito po sa ating programa. At kinalaunan, magla-live reaction po tayo sa kaganapan ng iba't ibang rally dito po sa Pilipinas. No, hindi lang naman dito sa Luneta, sa Edge Shrine, sa Aguinaldo, sa iba't ibang panig po ng Pilipinas may mga kaganapan po ng pagpapahayag ng disappointment, anger ng ating mga kababayan dahil po dito sa korupsyon na hindi naman po lumitaw lamang sa panahon ng ating Pangulo bagkus siya pa nga po ang nag-expose nito pero lumala po ito sa panahon ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ibig sabihin, kung lumala po ito sa dating Pangulong Rodrigo Duterte, existence na ang korupsyon talaga sa mga nakalipas pa na administrasyon. Ang tanong, bakit wala silang ginawa? Bakit kinakailangan pa ang isang Pangulong Bongbong Marcos ang magsimula? Kasi kung sinimulan na nila noon ito, wala na sanang ganitong problema sa kasalukuyan.